Sa mga barangay natin, ako po yung mga kasama, the Prince of Radio, the Lover Boy. Papabuli po mga puso, mga kabarangay. Nako, ang kwento natin ngayong araw, sigurado po akong marami ang makaka-relate. Dahil po, tungkol po ito sa pagsuko, mga kabarangay. Kayo ba, kailan nyo ba mararamdaman kung dapat na kayong sumuko? Kapag ba napapagod na kayo, nasasaktan na kayo, nadudurog na ang mga puso ninyo? O sino ba dapat sumuko? Yung taong nagmamahal ng sobra o yung tao na mapanakit, mga kabarangay, mga kapuso? Ayan po ang ating kwento, mga kapuso, mga kabarangay. So eto na po, pakinggan na po natin ang unang bahagi ng kwento natin dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Paano kung sinuko ka na ng taong sobrang minahal mo? Patuloy mo pa rin ba siyang mamahalin? O isusuko mo na lamang din ang pag-iibigan na minsan ninyong pinaglaban? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayong tanghali. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dodon. Hindi ko totoong pangalan pero dito ako mas kilala. Lalo na ng babaeng sobrang mahal na mahal ko. 34 years old na ako at isang masugid ninyong listener dito sa 13 Martires, Cavite. Papadudot na aminin ko na habang sinusulat ko itong kwento ay medyo naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Dahil isa ito sa masasabi kong pinakamasaya pero pinakamapait din na parte ng kwento ng buhay ko. Papadudot, sisimulan ko ang pagkukwento sa araw na nagkakilala kami ng babaeng mahal ko, si Bona. Naging schoolmate kami noong college sa isang university sa Cavite. Mabait siya, maganda at talaga namang nag-click agad ang personality namin dahil pareho kaming mahilig sa hugot jokes. Kaya hindi ko na nga pinatagal pa at niligawan ko na si Bona, Papadudot. Umabot din ng halos 2 buwan ang panliligaw ko sa kanya hanggang sa maging kami na nga. Papadudot, wala na nga akong mahihiling pa noong magkarelasyon kami ni Bona. Mahal na mahal ko siya at ramdam ko na ganon din siya sa akin. Kaya lang sa isang kwento ng pag-iibigan ay hindi talaga mawawala ang mga kontrabida. O yung mga taong tumututol sa pagmamahala naming dalawa. At sa kwento namin ni Bona, ang mama niya ang ayaw na ayaw sa akin. May kaya kasi ang pamilya nila, Papadudot. Ako naman ay hindi ko masasabi na sobrang naghihirap kami. Sakto lamang dahil nagagawa ko naman kumain ng 3 beses sa isang araw. At napag-aaral naman ako ng nanay ko sa isang maayos na university. Masyado lang talaga sigurong matapobre ang mama ng babaeng pinakamamahal ko. Thank you sa paghatid sa akin pa uwi. Wala yun, babe. Ano ka ba? Hanggang dito nga lang sa may kanto kita pwedeng ihatid eh. Sorry ha. Ayoko lang kasi naawayin ka na naman ni Mama kapag nakita niya na magkasama na naman tayong dalawa. Okay lang naman sa akin yun. Alam mo naman na gusto ko talagang patunayan sa mama mo na seryoso ako sa'yo at sa relasyon natin. At kaya kong tanggapin lahat ng mga sasabihin niya sa akin. Kung bakit naman kasi nagpapadala siya sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Hindi ka muna niya bigyan ng pagkakataon na mas makilala. Sorry talaga, babe ha. Wala kang dapat na ikasorry. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang mama mo. At ikaw ang panganay niyang anak. Kaya siguro, nagiging overprotective lang siya sa'yo. Thank you, babe. Sana hindi ka mapagod na intindihin ang pamilya ko, lalo na si Mama. Basta taong mahalaga sa'yo, pahalagaan ko rin kahit na ano pang mangyari. Sinasabi ko na nga, be. Makikita na naman kitang lalaki ka dito malapit sa bahay namin eh. Ma, hinatid lang naman po kasi medyo madilim na po. O bakit hindi ka nalang nagpasundo sa kapatid mong lalaki
pag-asa dyan sa drug addict na yan. Hindi po ako drug addict, tita. Oy! Huwag mo ako matita-tita ha? Hindi kita kaano-ano. Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ang mga gulong ginagawa mo dyan sa plaza? Yung ba ikipagbasag ulo mo dyan sa mga tambay sa labas? Tapos ano? Sasabihin mo ngayon sa akin hindi ka drug addict? Hindi ko naman po itinatanggi na napapaaway ako minsan. Oy, hindi yun minsan! Alam mo yan! Hindi lang 1 o 2 beses ka napapabarangay nang dahil dyan sa pakikipagbasag ulo mo. Tapos didikit-dikit ang mutong anak ko? Kung madamay si Bona sa mga kagaguhan na pinagagagawa mo. Yan po ang hindi ko hayaan na mangyari. Mahal ko po ang anak ninyo. Kaya gagawin ko po lahat para maprotektahan siya at mapatunayan sa inyo na matino akong tao. At hindi ko rin nahayaan na ikaw ang lalaking makatuluyan ng anak ko. Mataas ang pangarap ko para kay Bona. At sigurado ako na ikaw lang ang magiging dahilan para mahila siya pababa. Kaya bago pa mangyari yon, ay nako, layo-layuan mo ng anak ko. Nagmamahalan po kaming dalawa ni Bona. At handa po akong gawin lahat para mapatunayan yun sa inyo. Pasensya na po pero kahit kailan hindi ko po siya lalayuan. Kahit ano pang gawin mo, hindi ko pa rin papayagan na ikaw ang makatuluyan ng anak ko. Tandaan mo yan, Dodon! Hindi kita magugustuhan para sa anak ko dahil wala ka namang kwentang tao. Wala kang pangarap. Hindi ka gaya ni Bona. At wala rin direksyon niyang buhay mo. Mama, tara na po. Tara na po, umuwi na tayo. Baka po tayo naman ang mapabarangay sa pagsigaw niyo dito sa gilid ng kalsada. Ay, umalis ka na ditong lalaki ka, ha? At ayoko na makikita yung pagmumukha mo malapit dito sa bahay namin. Papa Dudut, inaamin ko na kilala talaga ako bilang basagulero dito sa lugar namin. Madalas din akong napapaaway lalo na kapag may mga kaaway ang barkada ko na noon ay kailangan naming resbakan. Kaya totoo rin na madalas akong mapatawag sa barangay. Pero yun lang ang totoo sa lahat ng mga sinabi sa akin ng mama ni Bona. Dahil una sa lahat kahit kailan ay hindi ako tumikim ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ako isang drug addict. Pangalawa, Papa Dudut, ay may pangarap din ako para sa sarili ko. Yon ay ang mapakasalan si Bona at magkaroon kami ng masayang pamilya. Pangatlo ay naniniwala ako na may direksyon din ang buhay ko. Kaya nga ako nagsusumikap din na mag-aral hindi lang dahil sa nanay ko na nagpapaaral sa akin, kung hindi dahil gusto kong magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Gusto ko na mabigyan ng maayos na buhay si Bona. Papa Dudut, kahit na ilang ulit pa akong sinigawan at pinahiya ng mama ni Bona, ay hindi ko nilayuan ang babaeng pinakamamahal ko. Handa ako maghintay hanggang sa mapatunayan ko sa kanya na seryoso ako kay Bona. Dahil naniniwala ako na makikita niya rin ang mabuti akong tao at karapat dapat ako para sa anak niya. Papa Dudut, nasa 3rd year college na kami nang mabuntis ko si Bona. Ayaw sabihin ni Bona sa mama niya ang tungkol sa ipinagbubuntis niya dahil natatakot siya na baka lalo kaming paghiwalayin na dalawa. Ako naman ay handang mas lalong patunayan sa mama niya na pananagutan ko ang mga nangyari. Kaya naman kinonvince ko si Bona na ipaalam namin sa pamilya niya ang tungkol sa baby namin. Hanggang sa nagulat na nga lang ako na isang gabi ay kumakatok siya sa bahay namin. Sandali lang! Sino ba tong kumakatok sa pinto ng 10 oras ng gabi? Babe! Anong ginagawa mo dito sa bahay? Akala ko ang sabi mo sa text, bukas na lang tayo magkita. Babe, ayoko na sa bahay namin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Halika nga, pumasok ka muna dito sa loob. Bakit ka ba umiiyak? Saka, bakit may mga dala kang gamit mo? Si Mama kasi, gusto niya akong patigilin sa pag-aaral next semester. Ang sabi niya, ipapadala niya raw ako sa La Union para doon ako mag-aral. At para daw hindi na tayo magkita pa.
Alam niya na ba ang tungkol sa pinagbubuntis mo? Ayun na nga, babe. Hindi niya pa alam to, pero ganito niyang gawin sa akin. Sa ating dalawa. Paano ba kapag nalaman niya na buntis ako? Pero babe, alam mo naman na mas lalo siyang magwawala dahil sa paglalayas mo na to. Pero mas lalo niya tayo pag-iiwalayin kapag nalaman niyang buntis ako, babe. Ayokong malayo sa'yo. Ayokong magkahiwalay tayong dalawa. Nonon! Buksan mo itong pinto! Ilabas mo ang anak ko! Babe, nandiyan na si Mama. Please, huwag mo akong ibigay sa kanya. Kailangan na niyang malaman ang totoo. Kailangan na natin siyang harapin. Pero ayoko ngang magkahiwalay tayo. Ayokong paghiwalayin niya tayong dalawa. Hindi mangyayari yun. Hindi ako papayag, Bona. Nonon! Ilalabas mo ba ang anak ko o tatawag na ako ng barangay? Tita, Sabi na huwag mo akong mga tita-tita! At ikaw, Bona, bakit nandito ka sa bahay ng drug addict na to? Kung hindi ko pa nasilip ang mga gamit mo, hindi ko maiisip na dito ka lang didiretso sa bahay ng lalaking ito! Mama, ayoko na pong umuwi. Magsasama na po kami ni Dondon. Anong magsasama? Nababaliw ka na ba? Ikaw ang sumama sa akin pa uwi kung ayaw mo sabunutan kita at kalat ka rin! At sisiguraduhin ko talaga na hindi kayo magkikita ng adik na ito! at sisiguraduhin ko rin po na hindi mangyayari yun, ma'am. Dahil kagaya ng sinabi ni Bona, magsasama na po kaming dalawa. Dahil pinagbubuntis niya po ang anak namin. Ano? Anong sabi mo? Hindi totoo yan! Gumagawa ka lang ng kwento! Mama, buntis po ako. Walang iyang kang bata ka! Bakit mo nagawa sa akin ito? Halika! Ma'am, tama na po. Nasa pamamahay ko po kayo kaya hindi ko po hayaan na masaktan niyo si Bona. Kung hindi niyo po talaga ako matanggap bilang madugang niyo, sige po. Wala na akong magagawa doon. Pero wala rin naman po kayo magagawa kung nakapagdesisyon na kami ni Bona. Na mula sa araw na to, magsasama na po kami bilang mag-asawa. Sa ayaw at sa gusto niyo. Papa Dudut, wala nang nagawa pa ang pamilya ni Bona, lalo na ang mama niya, nang mag-decide na kaming magsamang dalawa. Nasa tamang edad na rin naman kami at ayaw na rin talaga ni Bona na umuwi pa sa kanila. Ayaw niyang mapaghiwalay pa kami ng mama niya. Papa Dudut, wala rin naging problema sa side ng pamilya ko. Bunso kasi ako sa magkakapatid at ang dalawang ate ko ay may sarili ng pamilya. Matagal na rin akong walang tatay at ang nanay ko naman ay nasa Mindoro nagtatrabaho. Hindi na rin siya tumutol nang sabihin ko na hihinto muna ako sa pag-aaral para makapagtrabaho. Mabuti na rin daw yon para hindi siya mahirapan na tulungan kami ni Bona at ang magiging anak namin. Nakahanap naman kagad ako ng trabaho sa isang factory na malapit lang din sa amin. Gusto ko rin sanang ituloy ni Bona ang pag-aaral niya pero siya na ang nagsabi na hihinto na lang daw muna siya para daw mas makaipon kami at hindi mahirapan ang magiging anak namin. Papa Dudut, nasa ika-6 na buwan na ng pagbubuntis si Bona nang makunan siya. Masyado raw kasing mahina ang pagkakakapit ng baby sa matris niya kaya hindi na rin nailigtas pa ng mga doktor ang anak namin. Napakasakit ng pangyayari na yon, Papa Dudut, dahil sobrang pinaghahandaan namin ni Bona ang lahat. Pero alam ko na mas masakit yon para sa asawa ko. Dahil naramdaman at nakita ko kung gaano siya naging kaingat sa pagbubuntis niya. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para iparamdam sa kanya na kailangan naming magpakatatag at kailangan naming kapitan
ang bawat isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga kabarangay, 12:43 na po ng tanghali. And syempre, daw pa rin po ang inyong Papa Buloy, programang Barangay Love Stories. At napakinggan niyo po ang unang bahagi ng ating kwento. Grabe, no? Masalimuot ang nangyari po sa kanilang magkarelasyon, mga puso, mga barangay. Tutol yung magulang ni Bona pagkatapos nakunan pa siya. Grabe. Ang saklap, mga barangay. Alam mo yung pinakamasakit sa lahat? Yung makunan, mga barangay. Naranasan ko yung nakaraan. Wow! Charot lang. Hello nga pala kay Engineer Jared Bronyola, sa aking classmates nung college, pati na rin kay Faith Angelique Kalimlim Bronyola sa kanyang may bahay. Ako rin may bahay bata. Hello sa inyo dyan, kamusta ka na, engineer? Baka kailangan mo dyan ng mga ng mga pintuan, hamba sa project mo. Order ka na sa akin, engineer Jared Bronyola. Kung kailangan mo ng mga hamba-hamba, yan, engineer to, mga brigade, nagpa-project to, grabe. Bigatin tong kaklasmate ko. Napag-iwanan na ako. So sa mga puso natin dyan, pwede kayo mag-text po ng mga reactions ninyo sa ating kwento. Sa first part pa lang, kung may reactions kayo, pwede kayo mag-chat na po kaagad sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975, and sa text line 0950-738-1028 po, mga puso, mga kabarangay. Ito na po, pakinggan na po natin ang pangalawang bahagi po ng kwento natin dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan ay nag-decide na si Bona na bumalik sa pag-aaral. Sinuportahan ko naman yon at mas lalo akong nagtrabaho ng mabuti. Hindi rin kasi siya muling kinausapan ng pamilya niya. At dahil wala namang kaming binabayaran na renta sa bahay, at nagpapadala din ng nanay ko ng pera para sa mga gastusin namin, ang pera na sinusweldo ko sa pagtatrabaho sa factory, kasama ng ilang naipon ko ay ibinigay ko para sa pag-aaral ni Bona. Masinipagan ko pa ang pagtatrabaho para hindi kami magipit sa pera at panggasto sa pag-aaral. Ginawa ko ang lahat para mapagtapos siya. At sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay nagawa namin yung dalawa. Natapos ni Bona ang 4 na taon na kurso niya. Ilang buwan din pagkatapos niyang graduate ng college ay muli kaming nakabuo ng baby hanggang sa maipanganak niya ng maayos ang bago naming sanggol. Papa Dudut, nang magtatatlong buwan na ang anak namin ni Bona ay sinabi niya sa akin na siya naman daw ang magtatrabaho at ako na lang ang tumao sa bahay namin para mag-alaga sa anak namin. Gusto raw kasi ni Bona na makabawi sa lahat ng mga pagtatrabaho ko para makapagtapos siya ng pag-aaral. Noong una ay ayaw ko sana dahil baka isipin niya na kaya ko siya pinag-aral ay para pagtrabahuhin at ibalik sa akin ang mga ginastos ko. Pero nakumbinsi niya ako, Papa Dudut, nang sabihin niya na hindi na rin kasi biro ang mga gastusin para sa baby namin. At mas malaki na ang magiging pera namin kapag siya na ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Kaya kagaya ng gusto niya, Papa Dudut, ako na lamang muna ang nag-alaga sa baby namin habang si Bona naman ang nagtatrabaho. Mabuti naman at nakatulog na si baby. Ang tagal niya ring umiyak kanina. Ay, nasaan na kaya si Bona? Medyo malalim na ang gabi Na-traffic na naman siguro yun. Ayan na yata siya. Tamang-tama kasi kanina pa ako nagugutom. Hi babe! Kamusta ang trabaho? Na-traffic yata ngayon pa uwi. Anong pagkain? Nagugutom na kasi ako Nagluto ako ng paborito mong adobong manok. Oh, bakit nakatayo ka pa dyan at hindi ka naghahain? Sinabi ko na nga nagugutom ako, di ba? Sorry. Akala ko kasi gusto mo muna magkwentuhan tayo. Seryoso ka ba dyan?
Sa tingin mo talaga unahin ko pang makipagkwentuhan sa'yo kahit pagod ako sa trabaho at gutom na ako? Hindi naman sa ganun. Sige, mag-aain na ako. Madedelay nga palang sweldo namin ng 1 linggo. Magpapalit daw kasi kami ng bangko kaya kailangan rin palitan ng mga ATM card namin. Ayos lang. Wala pa naman tayong kailangan na bayaran dito sa bahay. Eto, kumain ka na muna. Uy! Ano ba tong pagkain? Kaning lamig ba to? Hindi. Kanina ko lang sinaing yan. Pero akala ko kasi maaga kang uuwi kaya maaga ako nagsaing. Alam mo na palang malamig na tong mga pagkain, hindi mo man lang ininit kahit itong ulam man lang sana? Hindi mo ba nakikita yung mga namumuong mantika sa ibabaw ng karne ng manok? Sorry babe. Akala ko kasi gusto mo na talagang kumain kaya hindi ko na ininit. Oo nga. Pero hindi ko naman sinabi na gusto kong kumain ng kaning lamig at nagsisebong ulam. Sana pala tinext mo na lang sa akin kanina na ganito ang dadatnan ko mga pagkain para bumili na lang ako dyan sa karinderya sa labas bago ako umuwi dito. Pasensya na talaga. Teka, iinit ko lang sa microwave to. Mabilis lang to. Tapos ngayon mo pa gagawin yan kung kailan nandito na ako at gutom na? Hindi mo man lang ba naisip na gawin yan habang nasa biyahe ako? Ako na nga nagpapakahirap sa trabaho at simpleng paghahain na nga lang ang gagawin mo para sa akin tapos hindi mo pa ayusin? Inaalagaan ko din naman si baby kanina. Ayoko lang kasing mawala siya ng matagal sa paningin ko. Kaya pinagsabay ko na ang pagsasaing ng kanin at pagluluto ng ulam. Wow, para namang napakahirap alagaan ng anak mo. Siya pa talaga ang gagamitin mong dahilan? Ay nako! Uy babe! Saan ka pupunta? Sandali lang. Malapit nang matapos tong pag-iinit ko ng ulam. Nawala na ako ng gana. Magpapalit na lang ako ng damit at matutulog kaysa kainin yung mga nagsisebo mong pagkain. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit nagiging madalas ang pagiging mainit ang ulo ni Bona sa bahay. Palagi niya akong inaaway sa mga simpleng bagay lang na kinakainisan niya. Kagaya na nga lang ng abutan niya na malamig ang niluto kong pagkain para sa kanya. Kapag nagising siya dahil sa iyak ng baby namin. Kapag nakita niyang hindi ko pa nalalabhan ang ilang damit niya dahil busy ako sa paglilinis ng bahay at kung ano-ano pa. Minsan nakakasama na talaga ng loob lalo na kapag ipinamumukha niya sa akin na wala akong ibang ginagawa sa bahay kahit na hindi naman totoo. Dahil Papa Dudut, hindi madali ang maging taong bahay sa totoo lang. Hindi lang naman kasi ang pag-aalaga kay baby ang ginagawa ko. Naglilinis din ako ng buong bahay, nagluluto ng pagkain para kay Bona, naglalaba ng mga damit at kung ano-ano pa. Pero iniisip ko na lamang na siguro ay nauuwi lang ni Bona sa bahay ang init ng ulo niya mula sa kanyang trabaho. Papa Dudut, nang magsi 6 years old na ang anak namin ni Bona ay nag-decide na akong magtrabaho. Pumayag naman si Bona at muli akong bumalik sa pagtatrabaho sa factory sa may Quezon City naman. Sinabihan niya pa ako na mas okay na raw yun kesa puro siya na lang ang nagtatrabaho para sa aming tatlo ng anak namin. Kinuha namin ang isang pinsang babae ni Bona para maging bantay sa bahay kapag pareho-pareho kaming nasa trabaho na. Pangumaga kasi ang trabaho ni Bona at panggabi naman ako. Halos hindi na nga kami nagkikita at nagkakausap ng maayos. Parang hindi ko na rin siya masyadong maramdaman bilang partner ko, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay nagbago na talaga ang babaeng minamahal ko. Pakiramdam ko ay nawawala na yung Bona na minahal ko at minahal ako dati. Hindi ko alam pero unti-unti na talaga siyang nanlalamig sa akin, Papa Dudut. 1 taon pa ang lumipas na gano'n ang setup naming dalawa. Nakatira kami sa isang bahay pero halos hindi na talaga kami nagkikita o nagkakausap ng maayos. Sinusubukan ko na mag-effort pero hindi niya yon sinasabayan. Parang hinahayaan niya lang ako na unti-unting lumayo ang loob namin sa isa't isa. Papa Dudut, nung unang buwan na mag-total lockdown sa buong Cavite at Kamaynilaan dahil sa pandemic ay inabutan ako sa trabaho namin sa Quezon City.
Hindi kami makalabas o makauwi ng mga katrabaho ko dahil wala kaming masakyan. Kaya ilang araw akong namalagi sa factory namin. Si Bona naman ay nasa bahay lang at kasama ang anak namin. Palagi po akong tumatawag sa kanila pero madalas ay hindi niya yon sinasagot. Hanggang sa umabot na nga ng halos isang buwan na hindi ako nakauwi sa bahay. Bakit kaya tumatawag si Bona ng oras ng gabi? Hello, babe? Nagising ba kita? Hindi naman. Kakaiga ko lang dito sa may sleeping quarters namin. Mabuti naman. Akala ko busy ka o naabala ko yung pagtulog mo. Kahit kailan naman, hindi ka naging abala sa akin. Yung anak natin, tulog na ba? Oo, kanina pa. Sayang. Akala ko makakausap ko siya ngayon. Bakit ka nga pala napatawag? May gusto sana akong sabihin. Ano yun? Bakit? Parang ang seryoso mo dyan. Kasama mo ba ngayon dyan sa bayang pinsan mo? Hindi. Kaming dalawa lang ang nandito ng anak natin. Ganun ba? Ano nga pala yung gusto mong sabihin? Don, ayoko na. Ano? Anong ayaw mo na? Maghiwalay na tayo. Bona, ano ba yung sinasabi mo? Pagod na ako sa relasyon nating dalawa. Ayoko na. Tapusin na natin to. Maghiwalay na tayo. Bona, pwede ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Sino bang may sabi na nagbibiro ako? Seryoso ko sa mga sinasabi ko sa iyo ngayon. Ayoko na. Ayoko na sa iyo at sa relasyon na to. Kaya tapusin na natin to ngayon. Ano bang nagawa kong kasalanan? Bakit nakikipaghiwalay ka sa akin? Wala. Wala kang nagawang mali o kahit na anong kasalanan. Bakit nakikipaghiwalay ka nga sa akin? Sinabi ko na kanina, di ba? Kailangan ko pa ba talagang ulit-ulitin? Oo! Dahil hindi ko maintindihan. Bona, ginawa ko naman ang lahat para sa relasyon nating dalawa. Para sa ating tatlo ng anak natin. Pero paano nangyari na bigla mo nalang sinusuko ang relasyon natin ngayon? Dahil hindi na kita mahal. Saka dahil may mahal na akong iba. May ibang lalaki ka ba? Tapusin na natin ngayong gabi ang lahat. Hindi ako papayag. Hintayin mo muna ako makauwi dyan sa bahay. Mag-usap muna tayo. Sigurado akong... Hello? Bona? Hello? Hello? Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay parang winawasak ang mundo ko na matagal kong pinaghirapan na mabuo. Wala akong magawa kung hindi ang panoorin na lamang na unti-unting tuluyan na gumuho yon. Kahit gaano ko kasi kagusto na umuwi at kausapin si Bona upang ayusin ang relasyon naming dalawa ay hindi ko magawa dahil naka-total lockdown pa rin kami. Kahit piliting kong lumabas ng factory ay wala rin naman akong masasakyan pa uwi sa amin. At ang masakit pa noon ay hindi na muli pang sinagot ni Bona ang mga text o ang tawag ko sa kanya. Papa Dudut, hindi kaagad ako naniwala sa mga sinabi ni Bona tungkol sa lalaki niya na may bago na siyang mahal. Pero nakatanggap ako ng text at message sa Facebook ko na mula sa mga kamag-anak at kapitbahay namin sa 13 Martires. Ang sabi nila ay nasa bahay pala namin ang lalaking tinutukoy ni Bona. Ang bago niyang boyfriend at bago niyang mahal. Ang sabi pa ng mga nagme-message sa akin ay mukha raw mayaman ng lalaki dahil may sariling sasakyan kaya hindi nahihirapan na puntahan si Bona sa bahay namin. Papa Dudut, gusto ko nang magwala at umiyak talaga ng mga panahon na yon. Hindi ko kasi ma-imagine na kasama ni Bona ang bago niyang lalaki habang nakikita sila ng anak namin. Iniisip ko noon, Papa Dudut, na paano kaya ipinapakilala ni Bona sa anak namin ang bagong boyfriend niya. Kailan ba talaga naging silang dalawa? Paano nagsimula na mawala ang pagmamahal sa akin ni Bona? At saan ako nagkulang para humantong kaming dalawa sa paghihiwalay? Papa Dudut, napakarami kong tanong pero ni isa ay wala pong nasagot. Dahil parang ayaw na talaga akong kausapin ni Bona.
Pero hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para muling mabuo ang pamilya namin. Barangay Love Stories. Ay, hindi pa natatapos yung kwento natin mga puso mga barangay. Oras natin ay 1:01 na po ng hapon. Sabi dito ng kabarangay natin na si Diana, hi sa kainis ang kwento ninyo. Sa paking ko yan si Mona eh. Sino si Mona? It's Bona, not Mona. Nakikinig ka ba talaga or bingi ka? O nakakainis naman talaga mga barangay. No? Kawawa si Dodon mga barangay. Binigay niya na lahat, ginawa niya na lahat, nagsakripisyo siya para sa kanyang mag-ina. Tapos ganoon ang gagawin ni Bona. Wala talaga mga barangay, no? Kapag lahat, kahit ginawa mo na lahat, wala pa rin kapag hindi talaga ikaw mahal ng tao. Hindi ka talaga totoong mahal, walang mangyayari mga barangay. Bigay mo, gawin mo ang lahat para sa kanya, wala talagang mangyayari. Ha? Nag-iyak-iyak, nakarelate na naman ako, ha? O sa mga barangay natin na reaction ninyo, great ba kayo kay Mona? Anong reaction sa second part ng kwento natin? Text nyo po yan 0950-738-1028. Sa Facebook po, nakalive pa rin tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975. Babasahin natin sa ating pagbabalik. Oras natin mga puso mga barangay. Ngayon ay 1:03 na po ng hapon. Oras natin mga puso mga barangay. Ngayon ay 1:12 na po ng hapon. Siyempre, nagbabalik po rin po ang ating programang Barangay Love Stories. Ako pa rin po ang inyong Papa Buloy. At eto na nga mga puso mga barangay. Grabe no? Ganun-ganun lang kung ipagpalit nito ni Bona ang kanyang tatay ng kanyang anak na si Dodon. Nagtrabaho lang saglit, abay may pinalit na kaagad, pero feeling ko matagal na sila nito ng lalaki niya. Ginawa na lahat ni Dodon para sa kanya. Ganun lang din ang gagawin niya, aba pinaglaban pa siya ha. Grabe naman mga barangay, may mga ganong klaseng tao talaga no, kahit anong gawin mo, kahit ibigay mo na lahat, ipaglaban mo siya. Magagawa ka pa rin saktan at lokohin at iwanan na ganun-ganun na lang. Nag-iyak-iyak. Sabi ni Engineer Jared Brunyola, gusto niya rin daw maging DJ. Sige, palit tayo dyan, Engineer. Ikaw dito, tapos ako dyan mag-tik-tik. Taga-tik-tik. Hello sa inyo dyan. Sa mga barangay natin, eto na po pwede kayo mag-text 0950-738-1028 or sa Facebook natin, naka-live pa rin tayo. Barangay FM 97.5 Palawan at sa Papa Buloy 975. Pwede kayo mag-iwan na mensahe dyan or mag-comment po sa ating live ng inyong mga reactions or nagigigil ba kayo kay Bona, mga puso mga barangay. Eto na po, pakinggan na po natin kung magkakais pa kaya sila or tuluyan na talagang sumama sa lalaki niya itong si Bona, mga puso mga barangay. Dito po yan sa ating programang Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudod sa buong lockdown period na nangyari sa Luzon ay hindi na talaga kami nagkausapan ni Bona. Nakakakuha na lamang ako ng mga balita sa mga kamag-anak namin na nagme-message sa akin. Sa kanila ko din nalaman na sa bahay na pala namin halos nakatira ang bagong boyfriend ni Bona. Ayoko sanang maniwala, Papa Dudut, pero may mga nagpapadala din sa akin ng litrato na nakikita nila na nasa may bakuran ng bahay namin yung lalaki. Kung hindi nagsasampay ng mga nilabhan ni Bona, ay nakikipaglaro naman daw sa mga anak ko. At sa tuwing makikita ko ang mga litrato na yon ay hindi ko talaga napipigilan ng maiyak. Papadudot nang matapos ang lockdown at nagkaroon na ng biyahe pa uwi ay kagad ako nag-impake ng gamit at bumiyahe papunta sa Cavite. Gulong-gulo ang isipan ko habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi ako manggugulo. Hindi ako mang-aaway. Pakikiusapan ko lang si Bona na bumalik sa akin, na ako ang piliin niya. Na ayusin namin ang pamilya namin. Dahil sigurado ako na mahal pa rin ako ni Bona. At alam ko na ako pa rin ang pipiliin niya.
Sian, kumusta ka? Okay lang, Dok. Medyo kaya ko na itukod tong binti ko. Basta may alalay na saklay. Di tulad dati. Wheelchair talaga. Kumusta ang pakiramdam mo nung last dialysis mo? Ito siguro yung kotse ng lalaki ni Bona. Nasa loob kaya siya ng bahay? Ay. Bakit ayaw pumasok nitong susi ko? Iba na pala ang lock nitong pinto ng bahay namin. Kakatok na lang ako. Bona? Bona! Sandali lang. Ano ginagawa mo dito? Bahay ko to, kaya siguro naman may karapatan ako na umuwi dito kahit kailan ko gusto. Bakit pinalitan mo tong lock ng pinto natin? Hindi mo man lang pinaalam sa akin. Teka, anong ginagawa ng lalaki niyan dito sa... Doon ayoko ng gulo. Subukan mong saktan si Ruben, sinasabi ko sa'yo hindi mo na makikita ang anak mo. Bona, gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo ng maayos. Hindi ako umuwi dito sa bahay natin para manggulo. Mahal, mukhang kailangan ko munang umalis para makapag-usap kayong dalawa. Hindi, dyan ka lang, mahal. Ano pa kasi ang gusto mong pag-usapan nating dalawa? Nilinaw ko na naman sa'yo ang lahat, di ba? Walang malinaw sa mga naging pag-uusap natin. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka nakikipag-iwalay sa akin. Ang hina talaga ng utak mo, no? Gusto mo pa ba talagang ulitin ko ang dahilan at lahat ng sinabi ko sa'yo? Sige. Ay, Ruben, halika nga dito. Bakit, mahal? Ipapakilala lang kita sa ex-partner ko. Eto siya, si Dodon. Ay, ito si Ruben, ang bagong mahal ko. At ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo. Siguro naman malinaw na lahat ngayon sa'yo. Bona, alam ko naman na sinusubukan mo lang ang katatagan ko eh. Pero ipaglalaban kita. Hindi ako susuko. Kagaya ng ginawa ko nung pinaghiwalay tayo ng mama mo. Wala ka na ngang dapat na ipaglaban dahil ako na yung sumuko sa ating dalawa. Ako na yung umaayaw. Kaya tama na please. Umalis ka na sa bahay na to kung ayaw mo na tumawag pa ako ng barangay. Papadudod, sa totoo lang ay gustong-gusto ko na talagang magwala oras na yon. Gusto ko nang basagin ang mukha ng lalaking nasa loob ng pamamahay ko. Pero pilit kong pinigilan ang sarili ko dahil ayoko na mas lalong magalit sa akin si Bona. Alam ko naman na may katiting pa siyang nararamdaman para sa akin. Alam ko na may pag-asa pa na magkabalikan kami at naniniwala ako na mahal pa rin ako ng asawa ko. Papadudot, umuwi muna ako sa bahay ng kapatid ko at doon sa kanila tumuloy. Nang ikwento ko sa kanyang nangyari nang puntahan ko si Bona ay galit na galit siya sa akin. Bahay ko raw yon at dapat daw ay sina Bona at ang lalaki niya ang pinalayas ko. Silang dalawa daw dapat ang pinabarangay ko. Hindi rin daw dapat ako pumayag na isama nila ang anak ko sa kasalanan na ginagawa nila. Hindi man kami kasal ni Bona, ako pa rin ang tatay ng anak niya. Pero papadudot, tinanggap ko na lamang lahat ng sinabi ng kapatid ko. Wala na akong kahit na anong ginawa kung hindi ang tumahimik at umiyak na lamang. Ayoko kasi talagang gumawa ng mga bagay na alam kong lalong ikakagalit sa akin ni Bona. Ayoko mawala silang mag-ina sa akin. Kaya handa ako na maghintay sa pagbabalik niya. Gagawin ko ang lahat para magkaayos kaming dalawa, papadudot. Pinalipas ko muna ng ilang araw bago ako bumalik kina Bona para dalawin ang anak ko. Oo, hinayaan ko pa rin sina Bona kasama ang bago niyang lalaki na tumira sa bahay namin. Dahil umaasa ako na pagbalik ko doon ay paaalisin na ni Bona si Ruben at ako na ang pipiliin niya.
Sandali, bakit naghahakot ng gamit si Bona? Appliances namin yun ah. Sige mahal, double check ko lang muna sa loob. Mahal, siguraduhin mo na wala tayong maiiwan na gamit sa loob ng bahay Bona, anong ginagawa mo sa mga gamit natin? Saka, nasa ang anak natin? Lilipat na kami ng bahay ng anak ko. Doon na kami titira sa mas malaki at mas maayos na bahay kaysa dito. Pinauna ko na siya doon, kasama ang pinsan ko. Pero bakit hinahakot mo tong mga gamit natin? Gamit ko. Dahil ako lang naman mag-isang nagpundar ng mga gamit na to, di ba? Ano bang sinasabi mo? Pareho tayo nagtatrabaho para sa bahay na to at sa anak natin. So feeling mo talaga may naipundar ka dyan sa kakarampot na kinikita mo dyan sa trabaho mo? Baryang-barya lang yun kumpara sa sinusweldo ko. Kaya nga alam mo na lahat ng pinambili ng mga gamit na yan galing sa sarili kong pera. Huwag mo naman sanang malitin ang trabaho ko. Dahil kahit paano, nakatulong pa rin ang kinikita ko sa mga gastusin natin dito sa bahay. Yung maliliit na gastusin lang natin. Saka pwede ba? Wag mong ipagmamalaki yan dahil ilang taong ka palang nagtatrabaho. Samantalang ako, ang tagal kong nagtatrabaho para sa inyo ng anak natin. Para sa'yo. Pero ikaw ang nagdesisyon nun, di ba? Na ikaw na lang muna magtatrabaho sa ating dalawa? Dahil hindi ko na nga kayang tiisin ang kakarampot na perang binibigay mo sa akin mula dyan sa trabaho mo. Pagod na akong pagkasyahin ng pera na yun para sa mga gastusin sa bahay at sa anak natin. At alam ko na kapag ako ang nagtrabaho, mas giginhawa ang buhay natin. At nangyari yun. Maraming napundar ng mga gamit ang pera ko. Hindi kagaya mo. Bona, alam mo, kung hindi dahil sa sinasabi mong kakarampot na sinisweldo ko, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral mo sa college. At sinusumbat mo na sa akin yan ngayon? Ganon? Hindi naman sa ganon. Ayoko lang na isipin mo na napunta sa wala lahat ng kinita ko sa trabaho ko. Dahil yun naman talaga ang totoo, di ba? Kaya nga napagod na ako sa'yo dahil hindi ko na kayang makita ang sarili ko na nagtitiis kasama ka. Bona, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Kung gusto mo, maghahanap ako ng ibang trabaho. Yung mas malaki ang kikitain ko. Yung hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Magtutula ka ng droga? Ibebenta mo lahat ng lamang loob mo? Ni hindi ka nga makahanap ng maayos sa trabaho tapos papangakuan mo pa ako ng ganyan? Maging realistic ka naman sana sa mga pangako mo. Huwag yung puro suntok sa buwan dahil pagod na akong makisama sa'yo. Ano ba kasing gusto mong gawin ko para bumalik ka sa akin? Wala. Dahil kahit lumuhod ka pa dyan sa harap ko, hindi na kita babalikan pa. Sinabi ko na din, di ba? Sinusuko na kita dahil sukang-suka na ako sa relasyon nating dalawa. Mahal, wala na tayong naiwan dahil wala na rin halos gamit sa loob ng bahay. Mabuti naman. Halika na, mahal. Dahil kanina pa ako nangangating umalis sa bahay na yan. Start ko na yung sasakyan, ha? Bona, please. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Tumayo ka nga dyan dahil nakakahiya ka sa mga kapitbahay. Aalis na ako at hindi na ako mapipigilan. Bona! Bona! Parang awa mo na. Ako na lang ang piliin mo. Bona! Mahal na mahal kita! Gagawin ko ang lahat ng gusto mo! Bona! Bona! Papa Dudut, kahit na anong pag-iyak, pagluhod o pagmamakaawa pa ang gawin ko ay hindi ko na talaga nagawa pang pigilan si Bona sa pag-alis niya. Pinilit kong hanapin ang pagmamahal na dati kong nakikita sa mga mata niya pero hindi ko na talaga yon nahanap pa. Parang puro galit, inis at pandidiri na lang ang mga nakita ko. Hindi ko na mahanap ang mga tingin niya sa akin noong mahal na mahal niya pa ako. At wala na nga akong nagawa pa kung hindi ang tumahimik na lamang at umiyak. Habang inihahatid sila ng tanaw ni Ruben paalis ng bahay ko. Kasama ang mga gamit na pinundar namin nang magkasama pa kami ni Bona. Papa Dudut, wala pang 3 buwan ang nakakalipas mula nang iwanan ako ni Bona nitong nakaraan lang din ay nalaman ko mula sa isang common friend namin na magli5 buwan na raw na buntis si Bona.
Ipinagbubuntis daw niya ang anak nila ni Ruben. Mas lalo ko nasaktan. Pero pinipilit kong kayanin na mag-isa. Lalo na at literal na mag-isa na lamang ako nakatira sa bahay ko ngayon. Dito na lang din ako nagtatrabaho sa may factory na malapit sa 13 Martires para hindi na ako mahirapan pang lumuwas ng Maynila. Pinapayagan naman ako ni Bona na makita ang anak namin pero inihahatid lang siya ng pinsan ni Bona sa bahay at susunduin pagkalipas lamang ng isang araw. Para ako nanghihiram ng anak at oras mula kay Bona. Pero Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na kahit napakasakit ng ginawa sa akin ni Bona ay umaasa pa rin ako na magkakaayos kaming dalawa. Oo, hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na babalik sa akin si Bona at makikipag-ayos. At kapag nangyari yun ay wala na siyang kahit na anong salitang maririnig pa mula sa akin. Dahil buong puso ko siyang tatanggapin. Yun ang araw-araw kong ipinagdarasal na mangyari, Papa Dudut. Na sana isang araw ay magising si Bona at maramdaman niya na ako pa rin ang lalaking mahal niya. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa pagpili ninyo ng sulat ko para sa araw na ito. Siguro ay maraming kabarangay natin ang naaawa sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Pero sigurado ako na mas marami ang naiinis dahil sa pagiging martir at tanga ko. Wala ganon talaga kapag sobrang mahal mo ang isang tao. Yung pakiramdam na parang kahit kailan ay hinding-hindi mo siya magagawa pang bitawan kahit pa matagal ka na niyang isinuko. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at para sa una at nag-iisang babaeng minahal ko sa buhay ko na si Bona. Alam ko na nakikinig ka ngayon dahil pareho nating paborito si Papa Dudut sa programa niya. Lagi mo sanang tatandaan na sa oras na maramdaman mo na hindi na si Ruben ang mahal mo. Nandito lamang ako, palagi, at naghihintay sa pagbabalik mo. Hanggang dito na lamang, Dodon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga kabarangay, 1:43 na po ng hapon ay nagbabalik po ang inyong Papa Buloy sa ating pagprogramang Barangay Love Stories. Ayan, and syempre pinag-uusapan pa rin natin po ang storya natin ngayong araw. Grabe naman talaga ang nangyayari kay Dodon, mga barangay. Sobrang saklap. Nakakaawa si Dodon. Naiiyak ako. Gabi karte siguro, di ba? Imbis na matouch si Dodon, na inis siguro siya na lalo sa buhay niya. So mga barangay natin, ano pong mare-react ninyo, mga barangay? Naranasan nyo na rin ba yan? Yung binigay nyo na lahat, ginawa nyo na lahat, halos isakripisyo ninyo ang lahat para sa taong minamahalin nyo, pero ganoon lang kadali sa kanila na iwanan kayo, pagpalit kayo, mga puso, mga kabarangay. Grabe naman, pinaglaban mo na, diba? Pero hindi pa rin talaga sapat lahat ng kaya nating gawin para sa mga taong mahal natin na hindi talaga tayo, kung hindi talaga totoo yung nararamdaman nila para sa atin. Text po kayo 0950-738-1028. Sa Facebook po, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975. Sabi ng kabarangay natin dito, magandang tanghali po, Papa Buloy. And share ko lang po na ang sakit po ng kwento. Ang sakit daw ng kwento. And akala ko po, ako lang po ang nakakaranas niyan. And masakit pong maranasan. Pero po, lahat po ng tanong mo, Dodon, na di masasagot po ay masasagot mo po yan kapag dumating na po ang yung mas better po sa kanya. Oy, tama ka dyan. And katulad ko po, sana nawala na yung text niya. Naligaw na ako. Saan na yun? Nawala. Wait lang na di mo sagot. Nawala. Wait lang. Eto, mas katulad po nung dumating na po yung babae pong para sa akin. Doon ko lamang po nasagot kung bakit po ganon ang nangyari po sa akin. Kaya po pala ganon, kaya po pala ako po ay nasaktan
noon kasi po may nakalaan po na mas better po sa kanya na dumating po sa ngayon. And ano to? By G, Hi G. Nga po pala ito ng Palawan. Ay, ganun talaga mga barangay. Di ba sabi nga nila mga barangay, kaya natin lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may purpose yan mga puso mga barangay. Sabihin na natin, katulad na nangyari ito kay Hi G ba to? Tama ba Hi G ba? Yung pangalan. Diba? Nasaktan siya noon, iniwanan siya noon, binigay niya rin lahat katulad na nangyari dito sa kwento natin kay Dodon, pati na rin kay Bona. Pero kaya pala daw nangyari yon kasi nga may tamang tao pala na para sa kanya inilaan ng Panginoon. Kaya siya dapat na, kaya niya naranasan yon kasi para makawala siya doon sa relasyon nila nung kanyang ex-girlfriend at para matagpuan niya itong tamang babae para sa kanya. Ay, ganun daw Dodon. So Dodon, kaya siguro nangyari sa inyo yan ni Bona kasi nakalaan ka para sa akin. No? Kasi nangyari din sa akin ngayon. Iniwanan tayong dalawa, sinaktan lang tayong dalawa, so baka talaga tayong nakalaan para sa isa sa doon. Saan ka ba doon? Baka naman, ha? Totoo yung mga briga. Alam mo, totoo talaga yung lahat ng mga nangyari sa buhay natin. May purpose, mga puso, mga briga. Ilang taon, kumbaga, nakaraang araw ko na-realize lahat ng bagay na yon. Kasi mga barangay, katulad na lang sa estado ng buhay natin ngayon, ako mga barangay, hindi ako magiging DJ ngayon mga barangay kung ang nakuha kong kurso noon ay physical therapist kasi yun dapat yung kukunin ko. Ay napunta ako sa pagiging electrical engineer, pagkatapos napunta ako sa pagiging financial management, napunta ako sa pagkukuha ng uniting, napunta ako sa dito. Pero kung natuloy ako sa PT, malamang wala ako dito mga barangay, nasa abroad ako. O diba? Hindi ako magiging DJ. Lahat ng mga nangyari sa buhay natin mga puso mga barangay, may purpose mga barangay. Ay, kaya Dodon, ako ang iyong tadhana. Gawa-gawa. Magbabalik tayo mga puso mga barangay. Tuloy-tuloy pa rin po sa pagtitext mga puso mga barangay dito sa ating programang Barangay Love Stories. Ako pa rin po ang inyong Papa Buloy forever. Ayun o, Beauty and Madness mga puso mga barangay. By Fralipo Lipi. Dito lang yan sa Barangay FM forever. Ay, ang ganda naman ng kantang mga barangay nakaka-inlove. Oras natin mga puso mga barangay ngayon ay 1:55 na po ng hapon mga puso mga barangay. Tuloy-tuloy na po sa pagte-text ng inyong mga reaction. Sabi ng barangay natin dito, hello po Papa Buloy, good PM po. And kung ako po kay Dodon, unti-unti ko na pong kakalimutan si Bona. Kasi po mahirap lang po kung lagi ka pong umaasa na babalik po siya sa'yo. Na alam mo naman po ang ring kahit kailan ay di na po mangyayari yon na babalik po siya sa'yo. Ay, sakit naman nito. Pero totoo ito mga barangay. Masakit pero totoo doon. Kaya ang kailangan mo lang gawin doon ay acceptance. Tanggapin mo na hanggang doon na lang talaga ang inyong relasyon at wala ka nang maaasahan pa kay Bona, lalo pat magkakaanak na sila ng kanyang bagong kinakasama, diba? Kaya doon, tanggapin mo na lang doon. Dito nga ako doon. Hindi naman kita pababayaan. Hali ko doon. Bawa naman doon ko. Bawa doon. Ay, maraming salamat nga pala. Once again, hello kay Madam Faith Angelica Limlim Brunyola. And pati sa aking classmate nung college, kay Engineer Jared Brunyola. Maraming salamat Madam Faith. Nakakataba ng puso basahin yung mga ganong klaseng mensahe na hindi ko akalain na manggagaling sa inyo. Kasi hindi ko akalain na nakikinig kayo sa akin. Diba? Mga classmates ko, mga engineer, mga barangay, nakikinig pala sa akin. Nakakataba ng puso makabasa ng mga ganun mensahe. Nalalo ako na-inspired. Imbis na expired na sana ako kanina. Na-inspired ako ngayon. Maraming salamat po sa pag-appreciate sa aking ginagawang trabaho dito sa pagiging DJ. Mga puso, mga barangay, tuloy-tuloy pa rin po tayo, ha? Eto, Kundiman, mga puso, mga barangay. By Silent Sanctuary. Kung hindi man tayo hanggang dulo, huwag mong kakalimutan na mahal kita. Sobrang mahal. Na mahal kita. Nagyak-yak pala. Dodon. Ayun o mga puso, mga barangay, oras natin 2:10 na po ng hapon. Lagi ako natatapat talaga sa 2:10 simula pa nung karaan. Hi, 2:10. Mga puso, mga barangay, ako pa rin po ang inyong Papa Buloy dito po sa ating programang Barangay Love Stories. And pinag-uusapan pa rin po natin
yung kwentong pinadala po ng ating kabarangay na si Dodon, mga kabarangay. Masalimutan nangyari sa kanyang love story, mga puso, mga barangay. Ano ba mga comments ninyo? Live tayo, Barangay FM 97.5 Palawan or sa Papa Buloy 975. And sa text line natin 0950-738-1028. Bonak yan, si Bona. Nakapagtapos nga ng pag-aaral, bugok pa din, ha? Galit na galit. Hindi po nag-iisip. And nagpakasarap po sa ibang lalaki, samantalang ang asawa niya po ay nagpapakahirap po para sa kanya. Sarap po hampasin. Nakakasama po ng loob eh. And makarma sana siya. Yung marirealize niya po yung mga pagkakamali niya and mabalian sana siya ng kuko, ha? Galit na galit ang person. And tapos po, flashback po lahat ng katangahan niya. Ako mga barangay, yung mga taong nanakit sa akin, hindi ko sinasabi na makarma sana, na masira sana yung buhay. Kasi, ang pangit din naman nun eh. Oo, masakit. Oo, nasasaktan ako. Oo, nahihirapan ako. Halos ikamatay ko nung iniwan nila ako, sinaktan nila ako. Pero mga barangay, kapag sinabi ko na makarma sana sila, kawawa din naman sila, mga barangay. Isipin na lang natin na hayaan na lang natin kung ano maging kapalaran nila. At sana maging kung ma-realize man nila yung mga pagkakamali nila, maituwid nila at maitama nila yung pagkakamali nila at maitahak nila ng tamang landas at maging masaya sila sa kanilang mga future, 'di ba? Kaysa naman isumpa natin sila mga barangay, baka tayo pa yung mabalikan, 'di ba? Pangit din naman 'yon. Oo, nasaktan tayo ng sobra, na sobrang sakit. Pero wag natin isumpa yung mga tao na nakit sa atin, mga barangay. Bagkos, ipag-pray na lang natin sila, alright? Magandang hapon po, Papa Buloy. And para po sa letter sender po, kaya mo yan. Ito, hayaan mo na yan siya sa lalaki na yan. Lalakasan mo ang loob mo para po sa anak mo. And doon, hindi lang po siya yung babae. And mas makikilala ka pa pong higit pa sa kanya. May trabaho ka, masipag ka. Masipag ka naman, kaya anong rason para hindi ka makakita ulit ng mamahalin mo at mamahalin ka rin ng sobra. And sobra pa, kaya tiwala lang po sa sarili and kaya mo yan. Pagsubok lang po yan sa iyo pagsubok lang po yan. Si Papa Buloy na lang. Huwag mo kayo reto kay Dodon, parang ina mo to. Dodon, narinig mo sabi si Papa Buloy na lang daw. Bahala ka kayo dyan. Huwag ako mga barangay, huwag ako, ha? Kire-kire. Si Papa Buloy na lang, mamahalin, ang mahalin mo. Hindi ka isusuko. Salamat po, Papa Buloy, from Mama Bing ng Langogan. Promise, mga barangay. Ako, pag ako minahal nyo, hindi ako susuko. Hindi ko kayo susuko. Unless na lang kapag nasobrahan na, kumbaga sobrang sakit na. Bago lang ako sumusuko. Pero pag kaya pa, hindi ako sumusuko, mga barangay. Laban to kung laban. And Papa Buloy, pabida ko lang po pala sa family Belio, family Regona, at family Deliero po. It's me nga po pala, si Ann Belio po of Aborlan, Palawan. Hello sa iyo dyan, Ann. Maraming thank you sa pakikinig sa ating Facebook Live, sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Hello sa inyo, guys. Basahin po natin ito. I-shoutout natin sila para hindi sila magtampo. Kasi baka magtampo sila sa akin, baka magalit sila sa akin. Kire. Galing kay Aryang Lucero Cabigin. And makulimlim po na hapon, Papa Buloy. Pabida ko lang po pala kami dito po sa Barangay Tigman, Aborlan, Purok, Riverside, Palawan po ang Cabigin family, Bertulfo family, and pati na rin ang Camposo family, Palses family, Ilagan family, and Galas family. At ganun na rin po pala sa iyo po, Papa Buloy. Salamat po, Papa Buloy. Maraming salamat din. Hello din pala kay Randy Bacomo. Hello sa iyo dyan. Magbabalik tayo, mga puso, mga barangay, sa ating programang Barangay Love Stories ng Barangay FM Forever.
Eto po, Back to Me, mga kapuso mga barangay, by Q-Shay, dito lang sa Barangay FM, forever. I love you always. Alright. Oras sa ating mga kapuso mga barangay, 2:49 na po. And eto pa rin po, isang bansa, isang barangay, sabay-sabay pa rin nating awayin si Bona na mapanakit na ako talaga nga naman mga kapuso mga barangay. Bakit talaga may mga ganong klaseng tao? Yung minamahal na nga sila ng sobra-sobra. Hindi pa rin makontento at naghahanap pa ng iba. At gagawin pang manakit ng puso ng may damdamin na may damdamin. Ito pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. Ako pa rin po ang inyong papabuli. Huling bagay na ito mga puso mga barangay. Kaya babasahin na po natin lahat ng mga pabida at mga comments and reactions ng ating kabarangay. Ito po sa Facebook Live. Basahin po natin ang kanilang mga comments and reaction. Ito nga pala kay Maria Papsi. Hello po. Pati na rin kay Margie Convenido Afable. Sabi niya, good afternoon po, Papa Buloy. Magandang hapon din po. At pa sabi ng barangay natin dito, galing naman kay Marvin C. Lopez. Good afternoon po, Papa Buloy. Good afternoon po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pa nanonood po sa ating Facebook Live. And eto sa text line naman tayo mga puso, mga kabarangay. Hello po, Paps. Grabe po, lagi ka pong na lang po natatapat sa 210, ha? Baka po mamaya sa susunod, sa iba na po yan matapat. Huhu. Hindi ko rin nga alam kung bakit ako lagi natatapat sa 210. I don't like it pa naman. Huhu. Kaya ang person. Sabi na balagay natin dito, hello po, Papa Buloy. And, nakarelate din po ako. Kasi po, ganyan din po kasi ang ginawa po ng ex ko po. Kaya po ngayon, nakarma na po siya. Ay, nakakalungkot lang mga barangay, no? Na kung po pwede lang sana. Totoo ba? Naniniwala ba kayo sa bad karma mga barangay? Yung mga taong manloloko, mga taong mapanakit, manggagamit, nakakarma sila. Naniniwala ba kayo dun mga barangay? Ako siguro in a point na may ganun din talagang nangyayari. Siguro, or pwedeng nagkataon lang din. Pero mga barangay, alam nyo, ang pangit lang na mangyari na, di ba, alam mo, kung totoo ngayon nakarma siya kasi sa kagawa niya na masama. Tapos, so, binalikan siya ng karma. Nangyari din sa kanya yung mga ginawa niya dun sa taong, sa mga sinaktan niya, sa mga niloko niya. Ang pangit lang na marirealize mo lang yung pagkakamali mo kung nangyari na sa'yo yung bagay na yun na ginawa mong pagkakamali, kung sa'yo na bumalik mga barangay, pwede naman siguro ma-realize na natin yung pagkakamali natin hanggat hindi pa nangyayaring karma sinasabi, para at least kahit papano na ituwid na natin yung pagkakamali natin, nagawa na natin yung tama na dapat natin ginawa noon pa, di ba mga barangay? Humingi tayo ng tawad sa mga taong nasakyan, ha? Sa mga taong nasakyan natin, ha? Nasaktan, sa mga taong nasaktan natin bago pa mahuli ang lahat, di ba? Wala namang problema, wala namang masama kung magpakumbaba mga puso mga barangay. Hindi yung kabawasan ng pagkatao. Yung pagpapakumbaba, humingi ng tawad, tanggapin yung pagkakamali natin sa buhay natin. Ako mga barangay, marami akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko, sa buhay, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga taong nanakit din sa akin. Hindi naman ako perpektong tao Yes, hindi ako perpektong tao mga barangay. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali. Huwag tayo ipokrita. Ako, aminado ako sa relasyon ko sa mga naging ex ko mga barangay. Although sila yung may pinakamalaking part na nakit, pero aminado naman ako na hindi ako perpekto, na may pagkukulang din ako, na may pagkakamali rin akong nagagawa mga puso mga barangay. Kaya gasino lang humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa mga tao na saktan ninyo. Wala namang kabawasan yan sa pagkatao ninyo, mga puso, mga kabarangay. Bagkos ay mas lalo ka pang i-guide ni Lord, mas lalo ka pang tatanggapin ni Lord, mas lalo ka pang i-bless ni Lord kasi tinatanggap mo yung pagkakamali mo, humingi ka ng tawad, pinagsisisihan mo yung mga pagkakamaling ginawa mo. Hindi yung tinatalikuran mo yung pagkakamali mo na parang wala lang nangyari, diba? Ganun yung mga puso, mga barangay Yes, of course, it is. Wow, gabi ka arte. Eto pa sabi ng kabarangay, wait lang, nababahing ako.
Yung nababahin ka pero hindi lumabas. Masakit sa ulo to eh. Hello nga pala kay Mami Esther, mga taga Las Residencias. Magandang umaga. Magandang hapon pala. Umaga. Hello Mami Esther, kamusta ka na? Pati kay Jessica Zamora at pati na rin kay Sara Sevilla and kay Kuya Aba. Las Residencias, kamusta kayo dyan? Hope you're doing great guys and doing well. And ano pa sabi ng kabarangay natin ito bago tayo mag-vai-vai mga barangay dahil uling kembot na ito. Papa Buloy, and masabi ko lang po sa sender na kaya mo yan. Huwag ka nang umasa na babalik pa sa'yo si Bona dahil magkakaroon na rin sila ng sarili nilang pamilya. Ang gawin mo, mag-focus ka na lang sa anak ninyo na kahit na hindi na kayo nagkabalikan ni Bona, ang importante tanggapin mo na lang katotohanan at mag-move forward ka na sa buhay mo and ayusin mo na lang buhay mo at makakatagpo ka rin ng tamang babae para sa'yo. Yun talaga naman talaga ang dapat. Galing kay Romel. Hello sa iyo Romel, magandang hapon. Salamat sa pakikinig. Hello nga pala, maraming salamat kina Sir Bong Villanueva, Sir Kay, Sir Harry, Sir Alvin, Sir RV, kay Ma'am Dagay Mamala, Norm Grace, Madam LV Tan, mga taga Bong Villanueva Salon, Robertson Space Ranch, thank you so much for my hair. Sir Harry, on Thursday ako magpapagupit dyan ha. Gare. Boss Bats Martinez of Martinez Meat Shop ng New Market. Maraming salamat kay Boss Tongski ng Kirby's Lechon. Maraming thank you din kay Madam Connie Rojo, Sir June Rojo of Familia Printing Press, kay Madam Nancy Sungkayaon, Sir Pael Sungkayaon of Red Macopa, Kambingan, and kay Madam Cherry and Sir Justice ng Queen Jasmine Bridal Gown and Suit Rental, and kay Mami Marlene Batumbakal and Daddy Ching Viray of Manang Lolits Bulaloan and Tapsilogan. And hello nga pala, magandang umaga na Madam Leia Alarde Inocencio, kay Sir Boyet, mga taga Sweet Blitz, kay Angel Ninang Meli, kamusta ka na? And pati na rin kay Sir Anthony and Boyet Lagrada III. Ang mag-asawang turong, ha? San si Miss A? Kamusta ka na, Miss A? Kay Madam Zenny Joylo sa'yo. Kay Sir Turong, kay Miss Sir Turong, Sir Clean. Ha. Auntie Judy Trosa, maganda yung sexy and pretty and lovely. And sa nanay ko, tatay ko, ate ko, papis namin sa kuya ko, kay Alexa. And bukas again tayo magkakarunugan, ha? Magkakasunugan, ha? Magkakarinigan, mga puso, mga kabarangay. Anong kwento na naman kaya ang ating mapapakinggan tomorrow dito po sa ating Barangay Love Stories? Ang dami nakaka-relate everyday sa mga kwento natin, mga barangay. Ako, nakarelate ako sa storya natin ngayon. Binigay mo lahat, pero hindi pa rin sapat. Yung ginawa mo ng lahat, pero pinagpalit ka pa rin. Diba? Ang sakit. Kiri-kiri ang person. Sa mga barangay natin, tomorrow agad tayo magkakarinigan, mga puso, mga barangay. Dito lang po yan sa Barangay FM, programang Barangay Love Stories ng Barangay FM forever. Ako yung Papa Buloy. Susunod na po programang 3 Play with Mama Donna and yours truly, Papa Buloy. Magkakasama tayo alas 6 ng hapon. Dito lang yan sa Barangay FM forever. Pizza bye.